So, kailangan, kahit tapos na natin, kahit tayo ngayon, kailangan natin. Amen? Maraming teacher tayong pinagdaanan. Subalit, ang pinaka-ultimate great teacher natin walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Amen? So, the Holy Spirit is our ultimate great teacher. Why we need the ultimate great teacher? Dahil sinabi ni Apostol Pablo in the book of Romans, chapter 8, verse 4, so now every righteous requirement of the law can be fulfilled through the Anointed One living His life in us. Saan po nakatira yung Anointed One? Sa atin po. And we are free to live not according to our flesh, but by the dynamic power of the Holy Spirit. So ito na po yung tinutukoy na dunamis. Pag sinabing dunamis, dynamic. We need the dynamic power of the Holy Spirit. Amen? Because malinaw na sinasabi Apostol Pablo that we are living in the flesh before na hindi pa natin po nakikilala ang Panginoon. We are controlled by our flesh. Yung mind setting po natin is controlled by the, ano ba yung flesh na ito? Yung mga sarili nating kagustuhan, amen? Yung mga sarili nating will, yung mga hindi naka-anchor sa will ng Panginoon, malaya tayo nakakagawa na kung ano-ano, diba? Hindi natin alam na may Diyos pala, no? Na nakatingin sa atin, na yung mga ginagawa pala is against His will. So ito, yun yung flesh. Ano po? Sabi din po sa Romans 8 verse 5, those who are motivated by the flesh only pursue what? Benefits themselves. But those who live by the impulses of the Holy Spirit are motivated to pursue spiritual realities. Amen? Nung wala tayo kay Kristo, ano yung pinupurso natin? Our own benefits. But, sabi doon, but if we are impulses of the Holy Spirit, we are motivated. Diba kaya malaking pagbabago, diba? May nag-iisip tayo, dati ganito ako. Ang ganda ng mga testimony namin sa titas. Oh. Diba? Yung dating ako noon, ganito, iba na pala ako ngayon. Dahil bakit? Yung Holy Spirit ay nasa sa iyo, kapatid. You are motivated to pursue spiritual realities. That's why you are here to listen, to do the will of God. Amen. To worship God. That is spiritual realities na hindi naiintindihan ng nasa labas. Na hindi naiintindihan ng mga unbelievers. Ano ba yung mga ginagawa ninyo? Di ba? Hindi nila maintindihan kasi they are motivated by the flesh. Malaki pagkakaiba yung motivated by the flesh and motivated by the Holy Spirit. Amen? So one day, pag-pray natin, na malaman din nila yung naranasan at nalaman din natin ngayon. Amen? Verse 7, in fact, the mindset focused on the flesh. So yung mindsetting natin nakafocus sa flesh. That's why it fights God's plan. Amen? Yung plano ng Diyos, taliwas, inaaway niya yung plano ng Diyos. Yung flesh natin, inaaway yung plano na siya, ayoko, yung mga ganon. Pero there will come a time, pag tinawag ka ng Panginoon, wala, hindi ka na makakahindi. Amen? Magtataka ka, bakit ka nasa church? Bakit nandito ako, di ba? Yung ganon. Bakit, di mo na alam, bakit nagsishare na ako ng word ni God? Sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kamag-anak, sa katrabaho, sa kaklase. Bakit iba na ito? Di ba? Pag inaya ka, alika, na tayo. Ay. Di ba? Minsan, dinadahilan pa natin, may sakit kasi ako, pero hindi po. Pag inaya kang mag-inuman, kasi may sakit pa ako sa atay, ay, mamaya magkasakit ka na nun yan. Panindigan natin, hindi po. Kasi, Kristiyano ako, ito yung salita na sinasabi ng Panginoon. Amen. At hindi natin alam, maaakay natin sila because of the power of the Holy Spirit. And then, refuses to submit to His direction because it cannot.
So, tinatanggihan ito yung direksyon ng Panginoon. Amen? So, how many times tinanggihan natin yung Panginoon? Diba? So, alin yung nagmamotivate sa atin nun? Yung flesh. Once na tinanggihan natin ang Panginoon, paanyaya ng Panginoon, we are motivated by our flesh. But, if we are motivated by the Holy Spirit, hindi ka mahaharangan kahit ano pa man, bagyo man or, di ba, kakulangan, kahirapan, kagutuman, hindi ka mahahadlangan. Sige po, saan tayo? Di ba? With energy pa yan, kahit gutom na. Experience ko po yan. Ayan. Verses 8 to 9, for no matter how hard they try, God finds no pleasure with those who are controlled by the flesh. They are trying, but they can't. Kasi wala pa yung Holy Spirit sa kanila. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo dito na they tried hard. How hard they try to find. Okay? But, sabi doon, they can't. So, God finds no pleasure with those who are controlled by the flesh. So, malinaw po na hindi po naglulugod ang Diyos sa motivated or controlled by the flesh. Sinabi po dito in verse 8, but when the Spirit of Christ empowers your life, so ito na po, empowers your life, it means empowers which came from the Holy Spirit. Empowers means yung Holy Spirit nag-i-empowers na sa atin. You are not dominated by the flesh, but by the Spirit. Amen? Hallelujah. And if you are not joined to the Spirit of the Anointed One, you are not of Him. Gusto po ba natin yun? Na hindi tayo join to the Spirit of the Anointed One? Tatanggihan tayo ng Panginoon. Amen? So, we have and we must be motivated by the Holy Spirit. So, another one is He meets us in our weakness. Okay? So, aside from He is teaching us, He meets us in our weakness. Mahina po tayo. Sabi ko kanina, limitado tayo. Ang tao ay limitado, mahina. Aminin man natin sa hindi, di ba? Meron tayong mga kahinaan, pero He meets us in our weakness. Hindi tayo ina-against, but He meets us. Kinakatagpo tayo doon. Na, anak, kailangan mo ako. Na, anak, ito. Magsusustain ito sa'yo. Ito yung strength na nagmumula sa akin. So, ito, binibigyan ka ng assurance, nagpapaanyaya siya na, anak, hindi mo kaya yan. Diba? Sino po ba dito yung lahat kaya niya na? Superwoman, Superman. So, hindi po, diba? Lahat tayo may mga kahinaan na nangangahulugan na kailangan natin ang Panginoon. Na hindi tayo magre-rely sa sarili nating kakayanan. Na hindi tayo magre-rely sa sarili natin. Kundi, mayroon tayong Diyos na dapat nating pagkatiwalaan, na dapat nating hingian ng lakas. Sabi sa Romans 8:26b, for example, at times we don't even know how to pray. Tama po ba? Kahit sabihin po natin matagal na tayo sa pagiging Kristiyano, pero minsan hindi pa rin tayo marunong mag-pray. Amen? May mga times na hindi mo alam kung anong ipapag-pray. At salamat sa Panginoon kasi nung una akong convert bilang isang Kristiyano, bilang isang born-again Christian, natutuwa ako sa nag-disciple sa akin, isa sa mga nag-disciple sa akin, kasi pinag-pray niya ako na wala akong kaalam-alam sa panalangin ng born again. Ang alam ko, ng beads. Yun, memorize ko yan. Ngayon, hindi ko na-memorize eh. Yun ang alam ko. Pero nung sabi, sige, mag-pray ka. Nanginginig ako. Inabot ako ng 30 minutes. Salamat doon sa nag-disciple sa kasi hinintay talaga niya ako. Hinintay niya ako na mag-pray.
Tapos hindi ko alam kung ano ipapag-pray ko. Tapos nanginginig na ako, Lord, basta Lord lang yung sinasabi ko. Lord, hanggang Lord ko, tuloy-tuloy na. 30 minutes po yun bago ako nakapag-pray. So tayo din po mga kapatid, kahit matagal na, may mga instances sa life natin na pag tayo nagpe-pray, hindi natin alam kung ano ipapag-pray natin. May Holy Spirit po. Sabi sa Romans 8:26, but the Holy Spirit rises up within us to super intercede on our behalf. Sino nag-intercede sa atin? The Holy Spirit. Yung mga kailangan nating sabihin sa panalangin, siya po yung nag-intercede. Yung Holy Spirit. Amen? Pleading to God with emotional sighs too deep for words. And eventually, hindi mo na namamalayan nag-speaking in tongues ka na. Kasi that is the power of the Holy Spirit. Amen? Siya yung nag-i-intercede sa atin. Yung hindi natin kaya, He meets in our weakness. That is our weakness. We don't know how to pray. But because of the Holy Spirit intercede us with emotional sighs too deep for words. Namamalayan mo na, ano ba itong mga sinasabi ko? Ang lalalim na, di ba? Kasi yung Holy Spirit yun. Amen? Hallelujah. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Amen? Ito mga ginagawa natin. Hindi tayo ito. Yung Holy Spirit yung nag-i-initiate sa atin. Amen? Siya yung gumagawa nito. Sabihin mo, itong gawin mo. Ito yung lahat siya. Amen? Dahil kung saganang atin, hindi po natin kaya. But because of the dunamis power of the Holy Spirit, nagagawa natin yung pinapagawa niya. Amen? Another one, He teaches us to forgive the unforgivable. Tinuturuan tayo na magpatawad sa mga hindi walang kapatawaran. Ano ba? Diba? Ang hirap nun, mga kapatid, na ginawan ka na ng hindi maganda, pero pinatawad mo pa. Hindi po ikaw, kapatid, ang nag-initiate nun, yung Holy Spirit. Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Yesus na tayo ay magpatawad. Ephesians 4:30, the Holy Spirit of God has sealed you in Jesus Christ until you experience your full salvation, so never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. He teaches us to forgive the unforgivable. Kasi nag-grave si Holy Spirit sa buhay natin. Nasasaktan siya. Dahil ang tinuro ng ating Panginoong Yesus in Ephesians 4:32, instead be kind and affectionate toward one another. Has God graciously forgiven you? Then, graciously forgive one another in the depths of Christ's love. Amen. Kung tayo'y pinatawad ng ating Panginoong Hesus because of His grace, then graciously forgive also one another. So yun yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Ilang beses mo ba siya papatawarin? Sabi. 3? Ilan? 70 times 7. Ibig sabihin, countless. Mapapatawad natin ng 70 times 7 ang isang tao without the Holy Spirit? Hindi po. Anong mag-motivate doon? Umiiral yung flesh natin pag hindi natin pinatawad ang isang tao. Amen? Kaya nga sabi, di ba, bago ka pumunta ng bahay-sambahan, anuman yung nakairingan mo, anuman yung nakasama ang loob mo, patawarin mo. Siguro, ayun. Ang sinabi lang po sa akin ng Panginoon, kilala kita, anak. Kaya, ayun, nagpapatuloy sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi,
Once na nandyan, okay na naman. Ay, tapos mamaya, okay, ay, ayun. So, ganun tayo, di ba? Pero kung wala si Kristo, walang Holy Spirit sa atin, ay, nung ka. Hindi kita papatawarin. Yung ganun, di ba? So, because of the Holy Spirit na nasa atin, tayo po ay nakakapagpatawad sa mga hindi kanais-nais. Amen? So, yun po ay tinuro ng ating Panginoong Yesus. Next is, the Holy Spirit is our ultimate life coach. So, sa journey po na ito, di ba sabi ni Apostol Pablo, tayo po ay nasa isang paligsahan. Isa tayong manlalaro, mananakbo, ano po? Oops. Ayan, mananakbo na, di ba ang mga manlalaro, may mga coach sila, kailangan din natin po, lalo't higit sa atin, kailangan po natin ng life coach. Amen? So tayo dito bilang kapamilya, no? Kapamilya ni Kristo, magkakapatiran, praise God, we're blessed kasi mayroon tayong mga life group. Amen? May mga nakakategorize sa age, di ba? So, ang ganda kasi, ibig sabihin, meron sa ating, tayo ay nagpapalakasan, ano po? At yun naman po sinabi ni Apostol Pablo, carrying burden, others' burden, di ba? So, yun, as brotherhood, sisterhood in Christ. So, yun yung ating ini-aim, ano po, na magpalakasan. Kung may nalulungkot, anong gagawin natin? Palalakasin natin through the Word of God. Amen? But, the ultimate life coach, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Siya po yung nag-coach sa atin. Siya yung nagda-direct, nagga-guide sa atin na, anak, ito ang gawin mo. Ito, ganito, ganyan. Kung gusto mong ito, ang gusto ko sa'yo. Jeremiah 33:29, 11, for I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, and give you hope in the future. So ito ang plano ko sa'yo, anak. So kino-coach tayo. Minsan pag nagpupunta na tayo dito, anak ito, Jeremiah 29:11. Nire-remind tayo. Ano pong ibig sabihin ng coach? What does a life coach do exactly? A life coach is a type of wellness professional who helps people make progress in their lives in order to attain greater fulfillment. Life coaches aid their clients in improving their relationships, careers, and day-to-day lives. In creating these strategies, life coaches target your unique skills and gifts. So, ang life coach, siya yung tinitingnan niya sa yung inaalagaan niya, tinitingnan kung ano yung mga ability nito. Ano po? Kung ano yung mga skills. Ay, ito magaling ito sa ganito. Anong gagawin ni coach? I-improve siya. No? I-develop pa lalo. Hindi lang po sa isang manlalaro, maging po sa mga careers natin. Careers. Profession po natin. Kailangan po natin ng life coaching. Amen? Pang-malid tayo. Sino yung boss? Sino yung nag-guide sa atin sa field of work, di ba? So, yun ang nag-guide para hindi tayo mamali, no? So, at pag nakita yung potential natin, lalo pang i-enhance yun, yung potential natin, para lalong mag-progress. Ano po? So, yun yung life coaching. Sa atin din po, higit sa lahat, the Holy Spirit is our ultimate life coach. Dahil hindi, again, sasabihin ko, hindi natin ito kaya. Amen. Mahina ang tao. And because of the Holy Spirit, tayo po ay lumalakas. Dahil may nagko-coach po sa atin. Pag may mga pagsubok, diba? Kaya po ba natin pagsubok? Hindi. Kino-coach tayo ng Holy Spirit upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na yon. Amen? Praise God. Next slide po. So, fear is real. Aminin natin sa hindi. Amen? May takot tayo. Kahit gaano tayo katatag sa pananampalataya, meron pa rin at meron tayong takot. Amen? Totoo po yan. Reality po yan.
And anong ginagawa ng fear? Nakaka-drain. Ano po? Pag may takot, hindi, parang inuhugot lahat ng lakas mo, no? Kaya, sabi, diba, ng Panginoon, 1 Peter 3:17, 2:17, if I'm not mistaken, 3 ba? Cast all your cares upon Him because He cared for you. Casting all your fears. Kung may mga fear po tayo in the future, cast all the cares, all the fear sa ating Panginoon. Because He cares for us. Ayaw niyang manatili tayo doon sa takot. Kasi, sabi, anong binigay ng Espiritu ng Diyos? Spirit of love, not fear. No po? Of power. No? Kasi pag tayo ay nakaganito, talunan, tuwang-tuwa yan. Tuwang-tuwa yung kaaway. Tapos lalo ka pang ilulugmok, lalo ka pang ida-down. Pero, pag ikaw ay mananangumpay ni Kristo, nakikita sa buhay natin na, tagumpay ako. Diba? Lalayo yan. Lalayo ang kaaway. At magmamanifest yan sa iyo, kapatid, yung katagumpayan na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Praise God. So, tulad nito, diba? Siya ay umaakyat ng bundok. Kailangan niya ng kasama. Kailangan niya ng may mag-coach sa kanya. So tayo din bilang isang Kristiyano, kailangan natin ng may nag-coach, may nag-aalalay sa atin, may nagpupush sa atin na, oops, kaya mo yan, sige, ano na natin yan, mararating mo yan. Sabi naman ng Holy Spirit sa atin, anak, sige, go. Huwag kang matakot, anak. Amen. Hanggang marating natin yung ninanais ng Panginoon. Hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya tayo kailanman iiwan. Hallelujah. 1 John 4:13, and He has given us the Spirit within us so that we can have the assurance that He lives in us and that we live in Him. So that Holy Spirit, that Spirit is the assurance. Ano po? Assurance po yun sa atin. Na siya ay nakatira sa atin. At tayo din ay sa Kanya. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ay nakatira po sa atin. Once na tinanggap natin ang ating Panginoon bilang isang personal nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, the Holy Spirit indwell in you. Amen. The indwelling of the Holy Spirit when the time you receive Jesus as your personal Savior. Bakit ko sinabi kanina na yung mga, hindi kasi nila maintindihan? Because they have no Spirit. Because they did not receive Jesus as their Savior, their Lord. But one time, if they receive Jesus as their Lord and Savior, there the Holy Spirit indwell in us. Indwell in them. Amen? That is the indwelling of the Holy Spirit. And that Spirit, sabi doon, gives assurance. Siya yung nagpapatunay na ang Panginoon ay nasa sa iyo. At ikaw din ay sa Kanya. Amen? Hallelujah. But the infilling of the Holy Spirit is when you continue to obey with Him. Amen? Infilling, pag sinabing infilling, yun na yun, yung sa Acts 1:8. Overflowing of the Spirit. Amen? Infilling muna, infilling hanggang umaapaw na, hanggang nag-overflow na. Hallelujah. Praise God. Next is the power, the dynamis power of the Holy Spirit enables us to bear or enjoy over trials. Para makayanan natin yung bigat ng problema. Amen? At hindi lang makayanan, meron tayong joy. Meron tayong kagalakan. Amen? Na kahit problemado na, nakakangiti pa rin. Amen? Praise God. At natutuwa ako. Diba? May mga testimony tayong ganun. Na kahit sobra ng hirap, pero still,
parang walang problema. So, iyon ang ating pagkakaiba, no? Sa iba. Romans 8 verse 16, for the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us. As He whispers into our innermost being, you are God's beloved child. So we are celebrating today Father's Day. So yung mga walang father, sabi nga, He is the father of the fatherless. And the Holy Spirit assured us that God's fatherhood is real to us because of the Holy Spirit. At siya yung nagwi-whisper sa atin, you are God's beloved child. Amen. Aren't we glad that we are God's beloved child? Amen. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen. Meron tayong Holy Spirit na nagpapakita, nagpapatunay na anak. Ito ang gawin mo. Anak. Diba? Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa tenga na may naririnig kang audible voice na nagsasabi, maliit na boses na nagsasabi, anak. Tayo, yung mga walang tatay, meron tayong father na matatawagan. Even meron tayong mga parents, minsan, hindi natin nasasabi lahat sa ating parents. Amen? Kaya, sino sinasasabihan natin? The Holy Spirit that assures God's fatherhood. Amen? Dahil sila ay iisa. At yung Holy Spirit, yun yung nag-a-activate sa ngayon. Siya yung ating Ama. Amen? The Holy Spirit whispers us that you are God's child. That we are God's child. Amen? Hallelujah. Kaya minsan, magsaself-pity pa tayo, wala akong tatay. Saan lang ko sasabihan, meron tayong Holy Spirit na mapapagsabihan ng lahat. Romans 5:3-5, but that's not all. Even in times of trouble, we have a joyful confidence, knowing that our pressures will develop in us patient endurance. And patient endurance will refine our character, and proven character leads us back to hope. And this hope is not disappointing fantasy, because we can now experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in us. We can bear and with joy over trials. Amen? Kasi alam natin na it develops our endurance. So, sabi sa Romans 5:3-5, makikita natin yung sequence dyan. Yung step by step na after may trials na ganito, ano yung dine-develop sa atin? Endurance, kahit may mga pressure, di ba? Patience, di ba? Refine our character. Proven character leads us back to hope. Mayroon tayong pag-asa, even may mga trials. And what is that hope? To not disappoint us. Amen? And we experience the endless love of God. So that is true. Sabi doon, through the Holy Spirit who lives in us. Kaya nga meron tayong joy because of the Holy Spirit. Diba sabi? The joy of the Lord. The gift of the Holy Spirit is joy, love, joy, peace. So that's why even we have trials, diba? We have joy. Amen. Kasi yun yung assurance natin sa Holy Spirit. And last one is we have the ultimate life and gift giver. The Holy Spirit is our ultimate life and gift giver. Amen. Hallelujah. Kung minsan tayo nakakatanggap tayo ng maraming regalo, buhay na buhay tayo sa mga gifts. Amen. Pero may isa na nagbigay sa atin ng buhay at mga kaloob na hindi masusukat. Amen? At walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? Romans 8 verse 10, now Christ lives His life in you. And even though your body may be dead because of the effects of sin, His life-giving Spirit imparts life to you because you are fully accepted by God. Amen.
His life-giving spirit. That's why, di ba, pumarito ang Panginoon para sa lahat tayo nagkasala at walang sinuman na nakaabot, Romans 3:22, na nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga pumarito ang Panginoong Jesus, and the effect of that is sin. And because siya yung nagbigay ng buhay, it imparts life to you because you are fully accepted by God. Tayo'y tinanggap ng Diyos noon pa man. Amen. At sino yung magpapatunay na yun? Ang Holy Spirit sa buhay mo, kapatid. Siya yung magpapatunay na ikaw at ako, tayong lahat, ay tinanggap ng Diyos. Tayo po ay silyado ng Holy Spirit. Siya nagbibigay ng buhay sa atin. Na dati-rate, di ba, patay tayo. Spiritual, patay. Di ba? Ngayon, meron tayo ng buhay. Everlasting life. John 3:16, ulitin natin yan. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Because of Jesus. Because of wala ako. Siya yung nagbigay buhay. Una, no? Binigay niya yung buhay para sa atin. Kaya nga, He is the life giver, ang ating Panginoong Jesus. At ang nagpapatuloy niya ay ang Holy Spirit. Amen? At nagbibigay ng maraming kaloob. At kung makikita po natin 1 Corinthians 12 pataas, ay, pakiano po, ayun. Ay. Sabi 1 Corinthians 12 verse 11, remember, it is the same Holy Spirit who distributes, activates, and operates these different gifts as He chooses for each believer. Siya yung nagdi-distribute po ng mga kaloob. Ano po? Kung ano po yung mga kaloob na yun, mga spiritual gifts po yun. Nabanggit po dito, basahin po natin sa ating mga kanya-kanyang bahay. Bago po ito yung verse 11, binanggit po dito yung mga iba't ibang uri ng kaloob. Gift of wisdom, gift of revelation, ano po? Knowledge, gift of knowledge. So lahat po nun, binanggit po. Ano po? So, the Holy Spirit distributes, activates, and operates different gifts. Gusto po ba natin ng kaloob na mula sa Holy Spirit? Amen. Desire po natin because He distributes all different gifts as He chooses for each believer. Lahat po. Lahat ng believer merong kaloob. Wala pong wala. Wala pong walang gift. Lahat po meron. Discover lang po natin. Hingiin po natin sa ating Panginoon. Amen? Next, enables us to share the gospel. Amen. After po, yung Acts 1:8, nung sila po ay nakatanggap ng kapangyarihan na banal na Espiritu, sila po ay nangaral. Kaya nga, every day, the believers added every day because of the boldness to share the gospel. Amen? That dunamis power of the Holy Spirit enables us to share the gospel. Amen? Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest or uttermost part of the earth. So this is the promise of the Holy Spirit. Amen? Na na-receive po ng ating mga nino, no? Old, ano tawag doon? Old church. Early church. Amen. Early church, yung natanggap ng kapangyarihan ng nagmumula sa ating Panginoong Hesus. And then, sabi doon, kapangyarihan na nagmumula sa Holy Spirit, you will be His witnesses. Both in Jerusalem. Ano itong Jerusalem na ito? Yung family po natin. And then, palabas na. Barangay, komunidad, ano po, Samaria, and even to the uttermost part. Even to the every nation. Okay? Kung yun ang niloob ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. So, dito po tayo magtatapos. At I know
meron po tayong, nangusap ang Panginoon sa atin through His Holy Spirit, that dunamis power of the Holy Spirit ay maranasan po natin sa ngayon. Dunamis power to forgive the unforgivable. Dunamis power to bear all the trials with gladness. Dunamis power to share His word, to share His gospel. And that dunamis power is free. Malaya na matatanggap natin sa mga oras na ito. Tayo po ay tumayo at hayaan natin minsan pa marinig natin ang boses ng Holy Spirit sa mga oras na ito. Ano ba yung sinasabi niya after na marinig po natin ang mensahe ng Diyos sa araw na ito? Hallelujah. Oh, bless your name. Bless you, Jesus. Cast all of your cares upon Him because He cared for you. Focus your mind, focus your heart to Jesus. Upang sa ganun malaya mong marinig ang boses niya. Nangungusap ang banal na Espiritu sa mga oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. This is my surrender. Thank you, This Jesus. is my surrender. Let us surrender ourselves to Jesus. Hallelujah. Suko natin lahat sa Kanya. At siya lamang ang makakapagpuno nito. Hallelujah. Praise you, Jesus. Naranasan ng early church. Yung dagundong, yung earthquake, the wind blows This is my because of the coming of the power of the Holy Spirit. This is my surrender. Hallelujah. Even Here is where in us I lay it down. right now. Every lie and every Hallelujah. This is my surrender. Make room for you. Oh, hallelujah. So do whatever you want. Binibigyan ba natin ng room ang Holy Spirit sa puso natin? To. Nawa And I will sakupin make room ng Holy Spirit you. ang buong puso mo, kapatid. Upang malaya siyang makakilos Do whatever you want to. at makagalaw sa buhay To mo. do whatever you want to. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong sayangin ng oras na ito upang hindi marinig ang kanyang boses. Hallelujah. Hallelujah. That's where I lay Praise it you, down. Jesus. Every burden, every Hallelujah. crown. This is my surrender. This is my Sige, kapatid. Kausapin mo. Kausapin mo ang banal na Espiritu sa mga oras na ito. Hallelujah. Every lie and every doubt. Hallelujah. This is my surrender.
ibang makakatulong sa iyo, kapatid, kundi ang banal na Espiritu. Hallelujah. Whatever you want. Hallelujah. Whatever you want to, and I will make room for you. Hallelujah. We have Father, God's fatherhood through the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you. Whatever you Hallelujah. want to, Hallelujah. and I will make Malaya kang tawagin mo room for you. ang ating Diyos ng Aba, ng Father sa mga oras na ito. Whatever you want to, Ask Him whatever you want. do whatever Hallelujah. you Oh, thank you. We love you. want to. The ground, We love you, Father. my tradition. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na mahal ka namin. Oh. Oh. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Thank you, Jesus. Shake off the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you. Whatever you want to, whatever you want to, and I will make room for you. Whatever you want to, whatever you want to. Your Holy Spirit, we need your Holy Spirit, moving on me. Holy Spirit, touch our heart right now, touch our life right now. Let your presence, Lord God, hallelujah, be filled in our lives. Hallelujah. We praise your holy name. Come on, let us worship the Lord. Let us open our hearts. Let us open our minds and just worship the Lord. If you want to feel the presence of God, and if you want that the Holy Spirit will move in your lives, just open your mouth. Worship the Lord. Let us worship the Lord. Hallelujah. We praise you, God. We glorify you. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Holy Spirit, we worship you. We
Oh, you are so great, Lord God. You are so, so, so good, Lord God, to each and everyone. And I know, Lord God, that this month, Lord, will not be finished until, Lord God, we will receive your power. We will receive, O Lord God, hallelujah, the Holy Spirit to be manifest in our lives. Oh, Rikira Marasandoriya Lalakaya Rasandariya Lalakaya. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, O God. Thank you so much. Continue, Lord God, to touch our heart, Lord. Continue, Holy Spirit. Open our hearts so that, Lord God, you can dwell in it, Lord, powerfully. That your will, O God, be manifest in our lives. Thank you so much, Father. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan at kadakilaan mo. Salamat po sa Espiritu Santo na siyang kumikilos, gumagawa sa amin pong mga buhay sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, Holy Spirit, na ikaw ay nagpapakahayag sa amin buhay. Nagpapakilala ka, Panginoon, para patuloy ka naming may taas, maluwalhatit masamba sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Wala kaming magagawa kung wala ka. Mahina kami, Panginoon. Ang lamang ito ay napakahina. But we need, Lord God, right now, the power of the Holy Spirit, Lord, so that the Spirit within us, Lord, hallelujah, ay lalo pong mapapalakas at mananaig, Panginoon, laban sa aming mahinang laman, O Lord God. Magawa at masunod po namin, O Diyos, ang kalooban mo sa amin. Walang ibang mapapapurihan, walang ibang maluluwalhatit, walang ibang may tataas, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi ikaw po lamang. Dalain ko, Diyos, na patuloy mong iunat ang iyong makapangyarihang kamay. Ibuhos mo sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan, Lord God, na nagmumula sa iyo, Diyos, na ikaw'y amin pong tatanggapin. At ikaw, Panginoon, ang siyang mabitataas. Ikaw, Panginoon, ang amin pong mapapapurihan. Ikaw lamang, Panginoon, ang tuwala ng iba pa. Hallelujah, hallelujah. Manguna ka, kumilos ka sa iyong mga anak sa oras ito. Ganon din po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Yun pong mga kapatid po namin na sa mga online viewers po namin, pagpalain mo po sila na nakikiisa, O Diyos, sa amin pong pananambahan. Let your holy hands, Lord, your mighty hands, Lord God, hallelujah, will touch them. Kung sila'y mayroong sakit at karamdaman, dalahin ko, Panginoon, pagalingin mo sila, O Diyos. Hipuin mo sila. Kung sila'y may mga problema, Panginoon, dalahin ko, Diyos, na you solve their problems, O God. Kung sila'y mayroong pangangailangan, dalahin ko, Panginoon, na tugunin mo ang kanilang pangangailangan katulad, O Diyos, ng iyong pagpapala sa iglesyang ito na sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Patuloy ka namin itinataas, niluluwalhati at sinasamba. Salamat po sa iyo ng buong puso. Sa iyo lahat, O Lord God, ng papuri, luwalhati, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. Amen, God.
At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Inihalay niya ang kanyang buhay hanggang sa krus ng Kalbaryo, siya ay napakot na matay. Inilibing at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Umakyat at naupo sa kanang luklukan ng Diyos Ama, na siyang nagsugo ng Espiritu Santo, na siyang nagbibigay ng kapangyarihan, at siyang gumagabay at pumapatnubay sa atin sa araw-araw. Ang tatlong personang ito sa isang Diyos ang siyang sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Ang dati magsabi ng Amen. Praise God. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.